So maganda mga kababayan itong gagawin ng Kongreso. Magsasagawa mga kababayan yung Congress ng probe para alamin bakit hindi kinaya ng napakarami ng mga na-implement na mga flood control projects yung baha sa Metro Manila. Boss di Congress tapos yung Senado, interesado po sila na busisiin. And in fact, yung utos mga kababayan nito ay galing mismo sa ating Pangulong Bongbong Marcos at pati kay Martin Romualdez. Pinapareview mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi talagang at paglalantad sa katutuhan. What you see is what you get. Unisan. Nakakadisgana, it is frustrating. Nasabi nga ng mga critics po, gumastos na ang gobyerno at pinagmalaki ng ating Pangulong Bongbong Marcos pamandin during the SONA na 450 billion pesos yung inallocate na pondo po for 2024 alone. Pero ganun pa rin, lumubog mga kababayan yung Metro Manila. And worse, na-discover natin yung previous administration sa loob ng 6 na taon. Mayroon silang 5-year plan para sa flood control. Tapos tinustusan ng 2.3 million. Mas matindi po, 2.5 pala. Lagi ako nagkakamali. Hindi 2.3. 2.5 trillion yung inubos po ng administrasyon ni Maudigs. Wala lang epekto mga kababayan. 11,000 plus na mga flood control projects sa buong Pilipinas. Hindi maramdaman. At ngayon nagtataka yung mga critics kasi for this year alone, 450 billion pesos yung inallocate. Ano nangyari? Bakit hindi kinaya ng mga flood control system? So ito ngayon, ang balita mga kababayan dito sa Politico News. House panel to probe Metro Manila flooding. Sabi naman po ni Senator Bong Revilla, bobo si isiin natin bilang chairman na Committee on Public Works. Sabi naman ng ating Pangulong Bongbong, dapat anya tayo mayroong massive flood control plan. And mismo mga kababayan, si Speaker Martin Romualdez nagsabi na yung Kongreso po, i-review nila. Magsasagawa sila mga kababayan ng comprehensive review. Gagamitin nila yung oversight power ng Kongreso para alamin ano yung problema. Kaya yung mga critics po, dito na po magkakaalaman. Ang ibig sabihin po nito na yung mismong Speaker of the House at ang ating Pangulo ang nagpapareview, wala pong itinatago rito. Tama pa, magsasagawa po ng probe yung Congress natin kung bakit hindi kinaya ng mga flood control system yung matinding baha. So tama po ito mga kababayan, nagagawin ng Kongreso. So ang ibig sabihin, walang intensyon na pagtakpan ng ating administrasyon. Dapat alamin, dapat transparent po tayo. May authority mismo yung Speaker of the House at mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Makikita natin dito kung may mga dapat managot mga kababayan. Kasi sinasabi ng mga critics lang mga nausog po, nasaan na niya yung mga flood control projects na binibida, ipinagyayabag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 5,500 na flood control projects. Pero ang totoo niyan, nationwide po yon. It's not concentrated sa Metro Manila alone. Tama po? So, parte ng 5,500 sa Metro Manila. Kaya nga po kailangang ripasuhin. Bakit hindi siya naging effective? At yun mismo ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pag-ikot. Ano niya nangyari? So, ginagamit ito na propaganda ng mga nausog mga kababayan. Kasi gusto nilang iakusa yung ating administrasyon ng pagnanakaw. Just the same, yung mga naunang panahon. Ang bilis nilang mag-akusa, pero ayaw nilang tingnan kung bakit despite 2.3 trillion ang budget na inubos ng previous administration sa mga flood control projects all throughout the country and 11,430 flood control projects siguradong may sa Metro Manila na inimplement po ang administrasyon ni Maudigs. Ang tanong, ano nangyari doon? Ini nga mag 1/4, sabi nga natin, 440 billion yung administrasyong Bongbong. 2.8 trillion ang previous administration. Pagkatapos, ang ginagamit nilang propaganda po, yung 450 billion
Gusto nilang pasamain ang ating administrasyon pero ayaw nilang tingnan kung ano nangyari sa 2.3 trillion pesos na inobos ng previous administration. Yan ang mali sa kanila eh. Kaya po, we appeal to Congress, kalkalin ninyo po pati sa inyo yung full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Yung mga previous administrations. Kasi ang tagal-tagal na po ang na problemang ito sa pagbabaha, hindi man po nila nasolusyonan. And ngayon, ang demand mga kababayan ng mga nausog, nitong mga critics, in 2 years time, solusyonan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nga nasolusyonan sa 6 years ni Mau Diggs. Nagdemand kayo ng 2 years, solusyonan. Anong klaseng mga tao kayo? Parang yung sa droga mga kababayan. Hindi ninyo nasolusyonan sa 6 years. Nagdidiman kayong solusyonan sa 2 years ng ating Pangulong Bongbong. Pati yung issue sa pagkain. Bakit sa administrasyon ninyo, napababa ninyo yung presyo ng bigas? Di ba hindi? Sige, hanap nila ng diferensya. Pero yung ating Pangulong Bongbong mga kababayan, lahat lang solusyon. Solution-oriented po yung ating Pangulong Bongbong. Kaya statement ng ating Pangulo, tiningnan ko anya, marami naman tayo, napakarami ng flood control projects na implement natin. Talaga anyang hindi kinaya sa sobrang dami ng tubig ulan. Na-aggravate pa ng matinding basura sa paligid na bumara sa ating mga flood control system. So yun na-identify ng ating Pangulong Bongbong. But just the same, kailangan po yung comprehensive review. So ito na nga po, the committee chairperson po ng Public Works sa Congress, si Manila Representative Rolando Valeriano, nagsabi na i-assess nila yung extent ng damage po ng baha sa Metro Manila. Una sa lahat niya, kailangang magbigay ng paliwanag ang ating mga ahensya, gaya ng DPWH at ng MMDA. Kung hindi,
kung bakit hindi kinaya ng ating flood control systems ang buhos ng ulan ni Bagyong Karina. Tama po, para tama yung magiging solusyon po sa problema. Yung previous administration, implement lang po ng implement. Walang ganitong comprehensive review kasi yung tutok nila, iba man po, tukang-tukang lang lagi. EJK, tukang-tukang. Totoo po na record-breaking ang rainfall na dinulot ng bagyong ito, subalit dapat ay may kahandaan na tayo sa ganito. Expect the worst lagi. Ika nga, ang ating dapat na benchmark ay ang super typhoon na gaya ng Ondoy, na sa dami ng dalang ulan at yung Yolanda sa lakas ng hangin na dala-dala, sabi po ni Congressman Valeriano. Tama, yun dapat yung benchmark natin kasi tumama na sa atin po. Valeriano's panel was tasked with crafting policies and programs that will promote and enhance the development of Metro Manila. So sisimulan po ang hearing for July 31. Next week na, mga kababayan. So bukod sa DPWH at MMDA, inaasahan din ng MMD Committee ang pagbibigay ng presentasyon ng mga ahensya na siya namang tagapagatid ng tulong sa mga kababayan sa panahon ng sakuna tulad po ng DSWD. Pero yung DSWD po, wala man problema. Agad-agad naman po na paabot sila ng tulong na pagkain, relief goods sa mga nasalanta kasi naka-preposition na sila lahat. Ganun po, yung mga ginagawang fundraising, mga panghihingi ng mga nausog po. Gusto lang nilang palabasin na mahina yung relief operations ng ating gobyerno. Pero makikita po ninyo, wala tayong narinig ng mga complaints galing sa mga affected families. Hayaan natin sila sa kanilang mga ginagawa kasi yung mindset nila tulad nung panahon ng mga dilawan, mahilig po sa fundraising. We have enough assistance, financial assistance. Wala pa itong pagbaha. Yung ating Pangulo at si Martin Romualdez ikot ng ikot because of the effect ng El Nino. Sige po, distribute ng relief. So, paano magkulang sa relief operation? Gusto lang nilang palabasin na mahina ang relief operation. Pero wala mang maniwala po sa kanila kasi wala mang reklamo tayong naririnig. Tama pa? Ganun ang style ng mga nausog po nitong mga DDS. Pagkatapos ngayon, depensa sila ng depensa kay Inday na imbes na i-cancel muna yung kanyang lakad na pribadong pagbakasyon po, pumuslit ng ating bansa sa gitna mismo ng kasagsagan ng pagbaha sa Metro Manila. So damage control sila, mga kababayan. Gusto nilang siraan yung ating administrasyon para pagtakpan yung pagkukulang po ni Inday. Huwag kami, tapos sasabihin nila, hinahanap si Inday. Siyempre, kasi hindi makita. Buti pa si Leni, hindi mananalo. Wala sa gobyerno, pero visible. Talo lang si Leni, mga kababayan. Pero si Inday, binoto ng 32 million. Kasi 31 million yan, mga Marcos supporters. Iniwan lang yung 32 million voters niya. Mas priority niya yung pribado niyang lakad kaysa sa kalagayan ng ating mga mamamayan. Di ba yun ang dumalabas? Yes, sabi ni Edsel, Congressman Edsel Lagman, walaan niya si Inday na empathy. Walang concern. Diyan anya nasusukat ang isang public servant kung ano siya. Sa panahon anya ng emergencies, kung ano yung kanyang ginagawa. Tama. Huwag kami mga nausog. Mas lutang pa kayo kaysa kay Leni Robredo. Kaya sabi ng iba, pinanindigan na niya ni Inday yung kanyang appointment, self-appointed designated survivor. Malamang niya sa kada emergency para siya ligtas, puposlit siya sa gitna ng emergency. Iiwanan niya yung mga Filipino. O diba? Kasi designated survivor, naghihintay na to make over. Yun na lang ang iniintay ni Inday, mga kababayan. Ang mas mahalaga, sabi ng congressman, ang kailangan nating marinig ay ang long-term na plano at programa ng mga ahensyang ito
Ang ultimate solution ay prevention. Ang hindi na maranasan ng paulit-ulit ang ganitong sitwasyon. Kaawa-awa naman ang ating mga kababayan na parang laging nagre-reboot ang mga buhay sa tuwing may darating na bagyo. Tama po, at sayang pati ng resources ng ating gobyerno. Naubos na lang po sa mga relief operation, rehabilitation, paulit-ulit. Kailangan talaga prevention, long term, para makasave tayo ng pondo at yung pondo sa susunod ng ating gobyerno magagamit po sa pagpaprogreso ng ating bansa. Kaya sabi naman po ni Senador Bong Revilla, bobosisiin natin bilang Chairman Committee on Public Works ang mga nangyari at dahilan sa likod ng naganap na matinding pagbaha. Hindi dapat ito maulit. Umpisa pa lamang ng taon ay pinaalalahanan na natin ang DPWH at ang MMDA na isaayos ang mga infrastruktura at drainage. At agaran natin naman silang tumugon at inihanda na nila ang mga ito. Sa kabila niyan, nakita natin ang matinding epekto at abala ng habagat. Tama po. Kaya sabi ng ating Pangulo, I think kailangan nating i-update. I-update na natin yung ating komprehensibong plano sa flood control. At hindi dapat ito programa lang ng isang lungsod o isang munisipyo. Dapat ito massive. Kailangang komprehensibo, malawakan siya, by region siya. Yan ang sabi ng ating Pangulo, Marcos Ice Massive Flood Control Plan. Yan yung kanyang inspeksyon na ginawa. Sige ang ikot niya po ngayon. Halos hindi na mamahinga yung ating Pangulong Bongbong Marcos after the SONA. Before and after the SONA. Before the SONA, yung pamimigay ng ayuda sa mga nasalanta ng El Nino phenomenon. All throughout the country, inikot mga kababayan ng ating Pangulo at ni Speaker Martin Romualdez kasama yung whole bureaucracy. Namigay ng mga titulo ng lupa, namigay ng mga dagdag kapital, trabaho, etc. etc. Assistance sa mga farmers tulad ng mga traktura para mabilis na makarecover mga kababayan sa El Nino yung ating agrikultura. And this time, we have this massive flooding. Tuloy-tuloy ang pag-inspeksyon ng ating Pangulo para makakam up po ng comprehensive plan. Kaya sabi niya, ang flood control niya has to be a big plan. It will have to be a national plan niya. Now especially when it comes to Mindanao, we will see what to do. Sabi niya, in the long term niya, flood control projects must be all-encompassing and should cover a wide range of areas that are now prone to flooding. Sabi niya po, with the rise of the sea, tumaas yung sea level po, the dikes built to protect low-lying communities could be breached sa panahon ng high tide. Dapat maintindihan natin yung daloy ng tubig in how to somehow manage it so that it does not flood the productive areas, the households, the residential communities. You cannot do this in one province one town. This plan will span regions So yon ang nakita mga kababayan ng ating Pangulo, lalo't nag-aerial inspection siya. So makikita ninyo kung gaano kagaling yung ng ating Pangulo. Malawak yung kanyang perspective po. So sabi ng ating Pangulo, there was a comprehensive flood control plan in the past, but it would take at least 2 decades to realize. There's already a big plan during the time of Secretary Babe Singson, but it will take 22 years. It has a huge cost, although it will work, but I don't know how will we do it, and it crosses most of Luzon. Kaya kailangan siguro another term para sa ating Pangulong Bongbong. Kung hindi, dapat si Martin po, kasi parehas po ang parehas ang kanilang mindset. Parehas sila kagaling mag-isip. Pag tumikover po, pro-China, ay gagawin pong tulad ng South China Sea. Di ba? Lumalapit-lapit na nga yung Coast Guard po ng China na malapit na daw sa naispatan, malapit na sa Manila Bay.
Di ba? So, importante po, hindi pro-China. Baka ang tingin sa Pilipinas po, parte na ng South China Sea. Kasi laging pinapasok ng tubig dagat. Tama? So, ito yung aerial survey na ginawa ng ating Pangulo. Di ba? Matindi, mga kababayan, yung paglubog sa baha. Kalsada siya, nawala po, naging dagat na lahat. Ganyan ang ating Pangulong Bongbong. Malawak kasi yung kanyang experience po. At nakita niya sa kanyang tatay kung paano gawin yung mga plano, flood control projects. Karamihan po, na-design po siya panahon ng kanyang tatay. So, kailangan lang na i-update kasi nagkaroon tayo ng rapid urbanization. Sabi nga natin po, paano hindi tayo bahain other than yung basura at malalakas na buhos ng ulan because of the climate change na sinasabi. Lahat na po ng spaces po sa Metro Manila, lahat sinimento, saan pa pupunta yung tubig? Hindi na ma-absorb ng lupa kasi yung lupa naging simentado na. Wala man lang open space para mag-absorb ng rainwater. Di ba? That's common sense, mga kababayan. Siniminto mo lahat, wala kang tinirang open space para mag-absorb ng tubig, asa ka pa, tapos yung mga drainage sa kanal, barado ng basura. O kung hindi, yung design maliliit, sabayan pa ng korupsyon. Tapos, mga kababayan, bumaha mga kababayan ng kwarta sa bulsa. So, kailangan talaga na imbestigahan ng ating Kongreso at ng Senado. Saan napunta? Bakit nagkaganon? Bakit hindi naging effective? Lalo na po, mga kababayan, yung previous administration na gumastos ng 2.5 trillion pesos sa flood control projects all throughout the country with 11,413 pinagmamalaki nilang completed projects. Anong ori ba ng mga projects yun? Bakit hindi maramdaman ng ating mga mamamayan? 6 years sila na nagpatakbo ng gobyerno. Tapos hanapan mo yung 2 years ng solusyon. 2 years gusto ninyong may solusyon na. In more than 3 decades na mga iba-ibang administrasyon, hindi na solusyonan yung problema. Tapos, gusto ninyong pasolusyonan sa ating Pangulo in just 2 years. Nasaan ang hustisya? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.